Okay, so meron akong phone na ipapakita sa inyo, no? So, this is Infinix 045G. So, ito yung kahon niya. Na-unbox ko na to, so hindi na natin magagawa yung traditional na unboxing. So, pakita ko na lang sa inyo kung ano yung laman ng box and ano yung specs ng phone, yung design, tapos kung ano masasabi ko dito sa phone na to. Yeah. So, itong Infinix 045G, isa sa una napansin ko is yung curved display niya. So, if mapapansin natin yung mga big players like Apple and Samsung is moving away sa curved display, no? Bumalik sila sa flat. Pero ito, promote niya yung curved display niya. Tapos, napansin ko rin, ang laki nung storage niya agad, no? I think this is the default size nung storage niya. It's 512 GB of storage. Tapos, meron siyang 24 GB of RAM. But take note, 12 gigs lang talaga yung RAM niya. Via MEMFusion, pwede nating dagdagan ng another 12 kaya magiging 24. Pero I think sobrang laki na nung 12, no? Para kung gagamit ka, halimbawa, mag-Facebook ka or Messenger, tapos mga word processing, ganyan, mag-edit ka ng video. I think 12 gigabytes is enough and sufficient para magawa mo yung mga task mo sa phone. And magawa mo siya na maayos. Hindi naman yung mako-compromise yung quality na maglalag tapos unresponsive na. Pero ang minamarket talaga ang phone na to as a vlogging phone. Kung mapapansin natin sa label ng box is front and rear 4K vlog. So karamihan kasi is yung harap 720p, 1080p, tapos yung likod naka 4K, tapos kapag may mga setting ka na gagalawin, yung 4K mo kailangan mong ibaba sa 1080p para mag-work, no? Pero ito, minamarket siya ng 4K talaga. Ayan. And nakita ko naman yung quality ng video and camera niya. Well, makikita nyo later, no? Share ko sa inyo yung mga camera samples and video footage na ginamit ko tong phone na to. And well, masasabi ko na na-impress ako kasi since lumipat ako, no? Kasi before yung S22 Ultra yung gamit ko and Note 20 Ultra. Parang bumalik yung experience ko with Android dahil sa phone na to, no? Kasi halos same experience curved display, tapos malinaw ng camera, tapos Android version. Alam niyo yun, yung mga dating ginagamit ko na device. Anyway, so yun. So, ang processor nito is Dimensity 8200 Ultimate 5G. So, malakas naman to, no? Hindi naman sobra. Nasa gitna siguro, masasabi natin. Hindi ka naman maalangan sa gaming kasi okay na okay yung processor nito, no? Tapos, hindi rin naman compromise yung speed niya. Yun nga lang, parang merong sinasabi na mabilis lang mag-init, ganyan. Siguro depende sa environment, no? Kung di ka naka-aircon, tapos maalikabok, ganyan, or talagang sadyang mainit lang yung lugar, tapos maglalaro ka ng matagal, sabihin natin yung more than 1 hour, magbi-build up talaga ng heat, no? Kahit naman hindi MediaTek eh. So I suggest na gumamit ka pa rin ng ito na naman yung mobile cooling, no? Yan, dito lang talaga lagi sa gilid eh. Yan. Suggest ko gamit ka ng ganito para malesen yung heat or temperature ng phone. Okay, so meron din itong IP rating, splash and dust resistant. So hindi to waterproof. Pwede sigurong ma-sprayan or accidentally na mawisi ka ng tubig, pero hindi to underwater camera phone, no? So wag nating ilulubog sa tubig. And what else? Ang charging speed niya is 45 watts. Wired yun, no? So, okay na rin. Yung iba, I think sa common, sa Tecno Common, parang 70 watts, no? Taas. Pero dito, 45 watts lang. Ang napansin ko lang, pagdating sa wireless charging, 20 watts yung ino-offer niya. Usually kasi 15 eh. 15 watts lang yung wireless charging. Pero ito, 20. So, I think you have to look for a 20 watts wireless charger. Kasi kung bibili ka ng 15, hindi mo rin ma-maximize yung 20. Sayang lang.
Pagdating sa software, yun na, until Android 16 siya. So ngayon, Android 14. So may dalawang major updates pa. Tapos meron din siyang 3-year security patch updates. Sa camera, 108 megapixels. May OIS siya. Tapos 50 megapixels ultra wide lens. Usually kasi pag ultra wide, medyo mababa yung megapixel. Hindi ganun kaganda yung quality. Pero dito ay pinapakita ng Infinix na okay yung ultra wide niya. Isa rin yan sa reason bakit ko pinili itong phone na to. Dapat talaga is GT20 Pro. Pero shoutout kay Sir STR, kay Sir Sulit Tech Reviews, no? And explain niya sa akin yung difference between GT20 Pro and Infinix Zero 45G. Hindi naman mahaba explanation. Parang kasi nag-gets ko naman kagad, no? Advantage niya ng 045G yung ultra wide camera. Ayan. Tsaka inclined talaga siya sa photography and videography. Unlike sa GT20 Pro na more on gaming talaga. Although parang curious din ako, no, yung kasi meron siyang second chipset na dedicated for improving the frames nung gaming. So basically parang dalawa yung CPU sa loob ng phone, parang ganon yung concept. Anyway, yun. Isa lang siguro sa parang paano ko sasabihin? Hindi naman siya downside or for me, yung curved display nga niya talaga. Although matibay ito kasi it uses Corning Gorilla Glass 5. No, it's okay kung dito Victus, okay lang. Yun nga, yung curved display niya maganda naman. Kaso, yun nga, yung experience ko with previous Samsung Note tsaka S-Series, ang hirap hanapan ng screen protector. Meron naman mga tempered glass, pricey nga lang. Meron naman yung mga film or hydrogel. Ang concern ko naman doon is yung casing na gagamitin mo. Kasi pwedeng matuklap yung gilid, no? Pag halimbawa hawak mong ganyan, nadiinan mo yung gilid, tapos jelly case yung nakalagay, usually mag-overlap siya doon sa plastic, doon sa protector. Sa una parang okay lang, but eventually magkakaroon ng bubbles yan. Yung bubbles na yun papasukan ng alikabok, tapos syempre hindi mo malilinis dahil nasa loob. Then pupunasan mo yung buong screen habang nasa loob yung alikabok, gagasgas ngayon siya doon sa screen. So pag tanggal mo ng screen protector, parang may mga micro scratch na siya. Yun lang yung parang naisip ko na nag-move away nga ako dun sa curved display, pero parang bumalik ako kasi curved display ito eh. Ayun. Meanwhile, yung mga S-series ngayon tsaka iPhone is moving away sila sa curved display, naka-flat display na ulit sila. Ayun. Yun lang naman. Pero kung okay sa'yo, malakas ang appeal sa'yo ng curved display, sigurado ako magagandahan ka dito. Tanggalin ko yung casing, pakita ko sa inyo yung bare body ng phone. Ayan. So ito yung camera, sorry. Yung display, display ng phone. Ayan. So punch hole, tapos ayan. Curved display siya. Sa baba, may USB Type-C port, tapos yung speaker, andito yung SIM tray, lagayan ng SIM, tapos mic. Sa taas, ito nakakatawa, no? Sa taas, nung nakita ko to, naalala ko yung mga Sony phones 10 years ago. So, usually kasi ganito yung design ng Z series, Z1, yung original na Z1 hanggang Z2, no? Flat yung top, tapos medyo curve dito sa gilid. Mapapansin mo siya kasi iba yung texture, matte yung pinaka-top, no? Sound by JBL yan. Yun lang yung bigla ko naalala kasi yun yung mga gamit ko 10 years ago. Tapos wala na sila sa market ngayon, no? So parang ganun yung design, kaya nagandahan ako. Okay, pwede ito tumayo pag flat yung surface, tatayo ito So ngayon,
Wala na tong headphone jack. So, hindi mo siya magagamitan ng mga headphones na may 3.5mm. Ayun, gagamit ka talaga ng USB Type-C and wireless na earphone. So, ito yung dedicated niya na, or kasama niya na casing, no? Parang synthetic leather siya. Tapos may magnet na rin kasama. So, pwede mong gamitan ng yung mga MagSafe na charger, pwede dito. Kasi wireless nga rin, wireless charging din siya. Then, may branding ng Zero. Ayan. Tapos, yung protection ng camera module. Then, yung para sa flash. Ayan. So, pag ilalagay mo siya, madali lang, ganyan lang. Ayan. Yun nga lang, naka-expose yung camera module niya. So, pag ipapatong mo siyang ganyan, pwedeng may scratch to. So, advice ko, bumili kayo ng screen protector, ng casing na matatakpan yung ibang part except dun sa lens ng camera. Alam ko merong ganun eh. Ayan. Tatlo rin yung flash nito. Isa dito, ito yung pinaka main flash. Isa dito sa harapan. Tapos yung dito pa sa yung maliit, ito, yan, flash din yan eh. So tatlo yung flash niya. Recently ko lang na discover. Tataka ko bakit merong para sa yun, yung maliit na parang tuldok, no? Flash pala yun. Ayan. So pagdating sa design, I think, yeah, maganda. Ang ganda, okay naman. Hindi siya mukhang cheap, no? Maganda yung performance, maganda yung camera, maganda yung design. So, yeah. Okay na okay. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung mga sample shots ng 045G, pati yung video, both for front and rear camera ng phone na to. Okay, so ano masasabi ninyo? Okay ba yung phone? Yan, okay ba yung camera samples, yung video niya? Ganda, no? Ang isa nga lang sa napansin ko, yung times 3 niya sa video and sa photo, parang hindi na siya ganun ka-clear. I think padadaan naman sa software updates to kung sakali. Kasi usually ano yan eh, dedicated talaga na zoom yun, no? Times 1, times 3. Pag in the middle, like for example sa 2 or sabi mo 2.1, 2.3, hindi siya ganun kalinaw, no? Kasi hindi, parang digital zoom lang siya. Yung 1 tsaka 3, yun yung optical. Pero yung nagtataka ko, bakit yung 3 parang medyo, hindi naman sobrang labo, pero dapat kasi clear pa rin siya. Well, tingnan natin sa mga susunod na updates kung magkakaroon ng changes. But so far, okay naman. Ang isa rin sa napansin ko,
ang parang sinasabi sa Camon 30 Premiere, kapag nag-video ka na, hindi mo siya ma-change from 1 to times 3. Pero dito sa Infinix 045G, pwedeng gawin. I don't know kung na-rectify na yon sa Camon Premiere, no? Kung may updates na nagawa na. Pero nung mga unang video kasi na napanood ko, nung unang release sa kanya, parang ganun yung problem. So kung nagre-record ka na naka times 1, hindi mo na siya ma-change. Kailangan mong i-off yung recording, tapos lipat mo sa times 3, tsaka mo ulit i-record. Parang hassle, no? Pero dito, yun agad yung sinubukan ko eh. So okay naman, no? So kung naka-zoom ka, tapos kailangan mo na bumalik sa default na footage, tap mo lang yung times 1. So babalik na siya. Pag kailangan mo ulit i-zoom, times 3. So okay lang. So makakapag-adjust naman yung phone. Yun lang. Isa pa, medyo mauga pa rin talaga. So I suggest gumamit pa rin kayo ng gimbal, o kaya naman pag maglalakad kayo habang nagvi-video is dahan-dahan. Ninja walk ka, no? Hindi pwede yung lakad na ano ba yun, parang yung lakad na normal. Yun. So kailangan mo na maging stable yung arms mo, tapos yung the way you walk, no? Kailangan dahan-dahan. Smooth lang para maging okay yung footage. Pero kung naka-gimbal ka naman, kailangan mo ring ingatan yung paglalakad mo, pero syempre may advantage talaga yung uga nung yung stabilization. Ayun. So ano masasabi nyo? Comment down below kung anong reaction nyo sa phone na to. Kung sa tingin nyo okay ba tong phone na to, or may nakiisip kayo na ibang competitor niya na mas okay. Ayan. Comment down below. Mag-leave na rin kayo ng react, like nyo na rin. Tapos kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka sa channel ko para sa mga susunod na video ma-notify ka. Kung nga pa si Jarel of Bugsy Studios, thank you for watching. See you again next time.